Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang matagumpay na estratehiya ang ikinasatuparan ni Vice Presidente Sara Duterte matapos umano niyang mahulog sa kanyang patibong ang ilang mga kongresista na pinaghinala ang tiwali. Ang insidente ay nagresulta sa matinding kahihiyan para sa mga opisyal na ito ayon sa mga taga-suporta ng Vice Presidente at nagdulot ng masusing pagsusuri sa kanilang mga galaw at intensyon. Sa isang hindi inaasahang hakbang, gumamit si Duterte ng mga pahayag at aksyon na tila nag-udyok sa ilang mga kongresista na maglabas ng kanilang mga posisyon at ang argumento na kalaunan ay nagbunyag ng mga kahinahinalang motibo. Ang mga ito ay naging batayan upang mailantad ang umano'y tunay na kulay ng ilang miyembro ng Kamara. Ayon sa mga tagamasin, ang naging diskarte ni VP Sara ay isang maingat na pagpaplano ng naglalayong ipakita sa publiko ang mga kalakaran sa likod ng mga desisyon ng ilang opisyal. Sa huli, marami sa mga kongresistang ito ang nagbabatikos dahil sa mga maling hakbang na kanilang ginagawa sa harap ng publiko. Bagamat hindi tuwirang pinangalanan ni VP Inday ang mga naturang opisyal, ipinahayag niya na ang kanyang determinasyon na labanan ang katiwalian sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang kanyang tagumpay sa insidenteng ito ay lalo pang nagpapalakas sa kanyang reputasyon bilang isang leader na walang kinakatakutan at may malasakit sa kapakanan ng bayan. Samantala, maraming Pilipino ang nagpakita ng suporta sa ginawang hakbang ni Duterte habang iba naman ay nananawagan para sa mas konkretong ebidensya at investigasyon upang tuluyang mapanagot ang mga sangkot sa isyung ito. Sa kabila ng kontrobersya, nanatiling mainit ang usapan ukol sa papel ng Kongreso sa usaping katiwalian at kung paano ito may tatama sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Sabi ni Ma'am Cathy Binag, walang pinagtatanggol si Master Judea. Sinasabi lang niya na huwag pagpa-apekto sa mga peking supporter. Oo. Yun ang sinasabi ko lang para malaman nyo kung ano talaga yung nangyayari. Diba? Kung ano yung nangyayari, kung ano yung patutuhanan. Kaya nga tayo ba na terrorist? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. So tama ba na mag-call out ka ng grupo na wala nang kinalaman sa ginagawa mo? Mali, di ba? O, mali. Huwag na natin ulitin. Okay? And at the same time, doon naman sa maisog, siguro, kung nagkakapersonalan na, bawas-bawasan natin yung personal. Okay? Kasi ito, ginagawa naman natin to para sa bayan, hindi naman para sa atin. Okay? Para sa atin. Pero, ganun pa man, ako naniniwala ako na maaayos yan. Balang araw, magkakasama-sama. Balang araw, magkakasama-sama ang maisog at ang EDSA group sa isang lugar. Maniwala kayo. Maniwala kayo, okay? Balang araw, magantay kayo. Magkakasama-sama ang maisog at ang mga nasa EDSA na yan. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Magsasama-sama yung maniwala kayo. So now, punta na muna tayo dito sa pagpapahiya. Sa pagpapahiya ni VP Sara Duterte dito sa mga huwad ko. No? Yung mga huwad ko, mga kababayan, biglang nagkabahaga ng buntot, di ba? Nagkabahaga na ang buntot. Inatras nila, nilift nila yung contempt. Yung pag-contempt kay Tumang at kay kay Acosta, nilift nila. At ngayon, nakalaya na rin sa contempt. Wala na rin, hindi na ata naka-contempt si Attorney Zuleika Lopez. Okay? Pinalaya nila lahat yung mga naka-contempt. Bakit? Kasi ito, pag-usapan muna natin ito. Pag-usapan muna natin ang may mga pasimuno ng pag-contempt or pag-impeach kay VP Sara Duterte. Ito po, mga babae. Ito yung lahat ng mga pinahiya ni VP Sara Duterte. At ang mga pinahiya ni VP Sara Duterte at ni President Duterte, yan ang mga nagsasampa ng impeachment laban kay VP Sara. Kasama po dyan si Trillanes,
Ito, sabi dito, GMA News. An impeachment complaint against Vice President Sara Duterte signed by 16 complainants has submitted to the House Secretary General. Okay? Na-submit na po, no? So, ito mga supporter po na itong mga makakaliwa, lalo na itong hiwi na to, yung buhok niya, parang ipinahatong lang. Ako kalbo ako, pero kung may buhok din naman akong ganito, ipapakalbo ko na lang. Tapos aayusin ko yung pagngiwi-ngiwi ko kasi hindi maganda tignan. Puta, congressman ka, ganyan itsura mo, tapos pangiwi-ngiwi ka pa. Parang niloloko mo yung sambayan ng Pilipino eh. Di ba? Parang niloloko mo eh. Yung sambayan ng Pilipino. Dahil pangiwi-ngiwi ka na, ganyan pa itsura ng buhok mo. Tapos ito naman isa, yung pasayaw-sayaw pa. Yung pasayaw-sayaw mga kababayan noong nagmamalinis ngayon. Yung pasayaw-sayaw sa loob ng kulungan kasama yung mga drug lord, nagmamalinis po siya ngayon. Eto. Wait lang. Wait lang. Wait lang ho, hanapin natin. May sumasayaw yan eh. Sumasayaw-sayaw yan eh. Saan na ba yun? Nawala na tuloy. Ayan, nawala na tuloy yung pagsayaw-sayaw ni... Wait lang inom lang ako. Ayan. Ayan Ayan. Wait lang. Excuse me. So, yan po mga ugok na yan po yung mga tao na gustong ipa-impeach si BP Sara Duterte. Pero yung iba, nag-atrasan. Yung mga inuutosan ni, yung mga bata ni Tamba, urungan ng buntot. Nagsiurungan ng buntot. So ngayon, yung si President Marcos, sinabi na tigilan ng mga kongresista yung pag-impeach kay BP Sara Duterte. Pero, gumagamit po sila ng iba. Ito po. Ng iba. Ayan po yung ginagamit nila. Itong mga ito, na alam naman natin, ayan. Ito ba yun? Wala na. Ito. Ayan. Ito yung mga itsura na hindi mo pwede pagkatiwalaan. Mutangin na, sa mukha pa lang, niloloko na. Mukhang niloloko ka na. Lalo na sa ugali pa nito. Sabi dito, kung makapuwent ka na ninakaw sa kabayan, si BP Sara, ba't di mo komento yung ninakaw na taong nasa mo? Well, 3 years na lang babalitan ng lahat. May Diyos na nakatingin mo. Diba? So yan, mga kababayan, yan ang mga mukha ng Kongreso ngayon. Yan po ang mga bida. Kasama si Franz Castro, si Tambaluslos. Yan po ang mga bida ngayon. Tsaka ito pa. Ito pa, mga kababayan. Loading Nag-loading siya. Ito pa, isa. Yan yung pinaka-pinunutan nila eh. Sa kanya nang gagaling yung mga ebidensya. Sa kanya galing yung mga kagaguhang ebidensya, mga kababayan, kay Trillanes. Ayan. Yung mga ebidensya, palpal nga to na isang congressman eh. Kudos doon sa congressman na sumupalpal dito kay Trillanes. Sinupalpal siya kasi yung mga ebidensya na ipinapakita ng Kongreso ay galing din naman daw sa mga recycled na ebidensya, galing sa newspaper, galing sa mga news outlet, galing sa mga dating mga testigo. Yun pa rin naman. Yun pa rin naman ang ebidensya na ginagamit nila ngayon. Yan.
Ano sabi ni Trillanes? Ano sabi niya? Kubarin ko nga muna to. Init eh. Nagpapawisan lang yung likod ko eh. Ano sabi ni Trillanes dito? Basahin nga po natin mga kababayan. Oo. Sabi niya dito, nagdadrama siya eh. Oo. Nagdadrama siya. Hindi po ito madali. Hayok sa kapangyarihan ng kalaban. Marami rin silang pera at mga maimpluwensyang kaalyado. Pero hindi ibig sabihin na magpapasindak na lang tayo at lulunukin ang kanilang paglapastanganan sa ating bayan. No way. We will stand up for what is right and with enough support from the people, we will win this fight. Oo. Sino kalaban mo? Sino kalaban mo, Trillanes? Ito dati. Dati galit na galit ka kay Marcos, ah. Ngayon, balita ako, bata ka na daw ni Marcos, ah. Bata ka na daw ni Marcos? Tama ba yung sinabi ni PRRD na nagtatrabaho ka na kay Marcos, Trillanes? Dati naihi ka pa sa salawal mo eh. Oo. Ngayon, napakatapang mo. Duterte pa talaga binangga mo. Eh, samantalang nung dinampot ka ng mga pulis doon sa ano eh, sa Oakwood, no? Mutiny. Eh, nagkaihi ka pa sa pantalon mo. O, yan o, basang-basa yung pantalon mo. Naihi ka pa eh. Oo. Tapos yan, sigaw ka ng sigaw. Hindi po. Hindi po ito madali. Hayok sa kapangyarihan ng kalaban. Hayok sa kapangyarihan? Putangin na kung hayok sa kapangyarihan niya, presidente yan ngayon. Oo, gago to eh, no? Oo. Hindi daw sila matatakot. Oo. Kanino ka matatakot? Sa sarili mong multo? Oo. Kasi alam mo kung bakit, Trillanes? Pag may nakaupo na naman na Duterte diyan sa Malacanang, yari ka. Oo. Baka yun nakatapusan mo, Trillanes. Katapusan mo na makapagsalita ng ganyan-ganyan. Oo. Kasi kakasuhan ka na eh. Kakasuhan ka na doon sa mga sinasabi mo na walang kakwenta-kwenta. Oo. Sherry Vlog, hello, magandang sa'yo. Magandang umaga sa'yo, Sherry Vlog. Nandito ka pala. Oo. Long time no see, ah. Kala ko, pinalimutan mo na ako, ah. Oo. Hoy, shoutout nga pala dyan sa mga subscriber natin, ah. Oo. Diba? Oo. Shoutout, ha. Hindi ko muna naiisa-isa kasi, marami tayong pinag-uusapan ngayon. So, now, eto na mga kababayan. Oo. Eto na po ang problema nila. Oo. Dito sa statement, ha? Sa statement ni, Oy, Boss Dada, oo. Boss Dada, nandyan yung, yung karelasyon mo. Oo. Mag-iingat ka lang, ha, doon sa magandang maputi na, ha? Baka maboldya ka noon. Oo. Boss Dada, batiin naman natin si Boss Dada, nandyan, Saka si Ma'am Cathy Binag. Mag-love team yan, sa pelikula lang, ha? Oo. Sa totoong buhay, ewan ko. Oo. Okay. So, nandyan sila. Diyan muna kayo mag-anuhan. Tuloy muna natin to. Etong si Trillanes, putangin na, nahihinga to dati. Ayun, basang-basa yung salawal niyan dati. Tapos ngayon, tapang-tapangan sa mga Duterte. Oo. Di ba? Oo. Tapang-tapangan sa mga Duterte. Anak ng tokwa. Takot na yan, mga kababayan. Kasi, kapag si BP Sara na ang nakaupo dyan, walang kaya. Hindi makakaporma yan. Oo. Master Judea, konti pa lang tayo. Nandito na ako. Bakit kayo iiwan ng aking pake sa personal away basta Duterte ako? Yan. Tama yan. Yan. Tama yan. Sherry Vlog. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Di ba? Basta Duterte, Duterte tayo. Eh, kung anong sinabi ni Duterte, doon tayo sumunod. Di ba? Eh, bakit tayo gagawa ng mga bagay-bagay na hindi naman pala kagustuhan niya ng mga Duterte? Di ba? Pero, we have our own, mayroon tayong free will. May free will tayo. Gamitin natin yon. Eh, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mag-rally. Di ba? Huwag niyong gawin ang mga gusto niyo. Sumunod lang tayo sa mga... Hindi naman ganun. Di ba? Kaya lang, kung ano yung gustong mangyari ng mga Duterte sa ating bayan, yun tayo. Di ba? Oy! Trillanes! Gumuho yung mga pangarap eh. Napansin nyo ba? Na doon sa statement ni Trillanes, wala na siyang sinabi na magdanakaw ang mga Duterte. Di ba? Oh. Sa sinabi ni Trillanes ngayon, wala ka na makikita na libelous na magdanakaw ang mga Duterte. Ang sinabi lang dito, maraming pera mga Duterte. Pero,
Sabi ni Trillanes dati, magnanakaw mga Duterte. Marami daw ninakaw, maraming negosyo, nagpayaman sa gobyerno. Oh. Sabi ni Boss Dada, ang dilim naman dito. No? Oo nga eh. Oo. May nagpakulay kanina, Boss Dada, si Bill Magalindo. Oh, meron yan kanina, nung paumpisa pa lang, meron. Kaya lang, naku po, oo. Medyo natulog ata eh. Tingnan ko nga, maulan ba? Mainit naman. Wala namang ula, pero madilim dito sa comment section natin. Di ba? Ewan ko ba? Oo. Sana all, no? Oo, sana all. Dito, dyan sa Amerika, makulimlim. Dito sa Pilipinas, okay naman. Mainit naman. Pero, parang tama yung sinabi mo. Dito sa comment section, makulimlim talaga. Ewan ko ba? Natulog na ata yung mga nagpapakulay eh. Kaya madilim eh. But anyway. Eto. Alam nyo kung bakit? Kasi pahiya sila, mga kapatid. Eto yan yun. Supalpal sila dito. Isa rin ito sa mga dahilan, mga kababayan, kung bakit nagsiurungan ng mga buntot ni Marcos Jr. Si Marcos Jr., mga kongresista, nagsiurungan ng buntot. Kasi, yung script nila nasunog na naman. Heidi Sacro, ay salamat naman, Heidi Sacro. Salamat, Heidi Sacro, salamat at lumiwanag ang ating comment section. Yan. Sana mas maliwanag pa yung may makita tayo na kulay pula, kulay blue, kulay pink, kulay green. Yan. May yellow pa pala yan eh. May makikita ka yan. S. Wala. Thank you. Thank you. Basta dito sa channel ni Master Judeo, wala tayong kaaway dito Ang kaaway lang natin dito, yung mga tampalasan lang. Yung mga mapapagbunyari. Yan. Yung mga bangag. Yan. Di ba? So, ayun. To. Basahin muna natin ito, mga kababayan. Ito, nag-away-away na sila, nag-away na naman dito. Paalis na nga muna dito sa, ano ba yan? Natidistract ako dito sa away ng mga, mga supporter, Kaya na, puro, lahat gusto mag-ibida, But anyway, ito, basahin natin. Sabi dito, mga kababayan, kaya basahin nyo na lang. Hindi ko na i-elaborate. Excuse me. Hindi ko na i-elaborate kung ano nakasulat dyan. Dito na lang ako magpo-focus sa unmodified opinion. Diyan na lang po tayo mag-focus sa unmodified opinion. So, ibig sabihin yan, mga kababayan, lahat ng isinubmit na mga papeles na kinakailangan ng COA na isubmit. At ito ay kinakatigan po ng COA. Okay? Pero kung nagdududa po kayo, basahin po natin. Basahin nyo po muna, screenshot nyo kung gusto nyo basahin yan. Pare-parehas lang naman ang ibig sabihin ng stanza na yan. Medyo may diin lang dito sa baba ng konti. Hindi ba mabasa? Sige, wait lang. Lakihan natin Ito. Ayan. Unqualified opinion. Basis for opinion. Yan. Tapos ito nasunod dyan Basis for unmodified opinion. So ano po ibig sabihin ng unmodified opinion? Okay? Ito po. Tanggalin muna natin to. Ipakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, gumagawa-gawa na naman tayo ng meaning niyan. Mas maganda yung may ebidensya tayo para at least, diba? Kahit pa paano, may ibabangga tayo. Ay, hindi pala yan. Hindi pa yan. Sorry. Ito pala yan. Sorry. Tinanggal na nga natin yan. Binalik ko rin. Tama. Ito po. Ayan Okay. So, ito po ibig sabihin ng unmodified opinion. Ito po yun. Ibig sabihin. May Google naman po. Madali naman po mahanap yan So, ito ay ang meaning po ng unmodified opinion. Ito, unmodified opinion, also known as an unqualified opinion, is an auditor's conclusion
that companies' financial statements are accurate and comply with the relevant financial reporting framework, it provides a reasonable level of assurance that the financial statements are true and fair presentation of the company's result for the reported period. Palakpakan. Okay. Ito po mga kababayan ay ang audit report ng COA sa confidential funds ni VP Sara Duterte na inilabas yan December 1. Okay. Okay. So, December 1, mga kababayan kong mga matatalino, bakit kaya tumahimik ang issue ng confidential fund? Bakit tumahimik ang issue ng confidential funds at ipinipilit na naman nila ngayon ay ang impeachment? Impeachment. So, paano nyo i-impeach si VP Sara Duterte kung walang katiwalian na ginawa? Bukin ang ina nyo, Trillanes talaga. Mga bobo talaga kayo. So now, paano nyo i-impeach ang isang vice presidente na naging secretary ng Department of Education na nagbigay dangal sa organisasyon? Anak ng puta, number 1. Number 1, nag-cabinet secretary. Yung rating, number 1 si VP Sara Duterte. I-impeach nyo? Mga walang hiyarin kayo talaga. Oy, Banateros, Baines Law, Vance Laurie, thank you so much for your support and the colorful message for Duterte forever. Diba? So yan ang sinasabi natin. Ba't tumahimik ang confidential fund? Kasi nga lumabas na eh. Lumabas na po, mga kababayan, yung COA report na si VP Sara Duterte ay walang ninakaw na pera. Walang ninakaw na pera ang kanyang opisina. Paano niya i-impeach si VP Sara niyan? Ang tagal nga eh. I-file na niyan. Gusto nyo nga papasukin nyo na yung ICC sa Pilipinas. Yun ang hinihintay eh. Ang tagal naman. Sabi nyo ICC. Sabi ni Trillanes, ICC is anytime. Anytime. Papasok ang ICC. Tagal. Papasukin nyo yung ICC. Tapos, i-impeach nyo si VP Sara Duterte. Impeach nyo si VP Sara Duterte. Bakit ayaw nyo? Inutusan nyo pa si si De Lima at si Trillanes mo ganyan-ganyan. Kasi bakit? Bakit? Kasi alam nyo, clear na si VP Sara Duterte. Ayan malinaw pa yan sa sikat ng buwan. Diba? Malinaw pa yan sa sikat ng buwan, mga punyemas kayo. Yan, minumura ko dito yung mga tampalasan, mga supporter ng mga, mga magnanakaw talaga tunay. Tanggalin natin to. Sino ba? Ayan Anong masasabi nyo dyan ngayon? Anong masasabi nyo dito? Trillanes, De Lima, tsaka yung mga congressman na atat na i-impeach si VP Sara Duterte. Anong grounds for impeachment? Tandaan nyo, isang beses lang kayo pwede mag-file ng impeachment sa isang taon. So, yung final nyo na yan, last na yan ngayong taon, sa bagay, December na rin naman konti na lang. So, next year ulit. So, galingan nyo. Galingan ninyo yung ebidensya ninyo. Nagpakulay si si Banateros, Baines Laurie. Thank you so much
Oo. Lumiwanag na naman yung ano natin. Balakpakan natin yan. Oo. 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 So, sabi ni Sherry Vlog, may bago na kasi si Saba, si Dilima. Next victim, si Trilling. Ay, patay tayo dyan. Totoo ba yon? Ha? Oo. Wala, mga kababayan. Nasaan na yung mga sinasabi nila, may mga papiatos-piatos pa sila eh, no? Mary Grace Piatos. Diba? Only to find out na yung piatos pala yun, na yung si Kokak pala yun. Si Kokak pala ang nagpamigay ng white envelope. Oh. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Ayan o, kuha na mismo ng galing. Clear. Lahat ng dokumento na ipinasa, lahat ng report na ipinasa ng Office of the Vice President at Department of Education ay kinatigan ng COA. So, ibig sabihin, sumunod ang opisina ni VP Sara sa panuntunan ng COA. O, bakit tinigil nyo na? Bakit tinigil nyo na yung hearing sa confidential funds? Wala na. Sabog na. Durog na naman yung script. Oh. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. Ito nga kasi ang gustong gawin nila. It doesn't need to be true. It just need to look like that. Diba? Oh. So, ibig sabihin, mga kababayan, wala tayong pakialam kahit hindi totoo sinasabi natin. Pagmumukhain lang natin na totoo. Paano nga magmumukhang totoo yung mga sinasabi nyo, sinasampal kayo lagi ng katotohanan? Oo. Kasi yung mga tao, pag paulit-ulit nilang naririnig yan, pumapasok sa utak nila, yung mga tatanga-tanga, ha? Oo. Yung mga tatanga-tanga na hindi nag-iisip. Ha? Pag paulit-ulit na naririnig nila, BP Sara, Mandarambong, BP Sara, nagnakaw, BP Sara, nagnakaw ng confidential funds. Pag paulit-ulit yan na naririnig ng mga tanga, pinaniniwalaan nila yan. Mga tanga nga eh. Para mga bata yung mga yan. Kung ano isusubo mo sa kanila, yun ang lulunukin ng mga yan. Kasi nga, wala sa tamang pag-iisip pa. Oo. Kumbaga, kung ano naririnig nila, yun ang pinaniniwalaan nila. Wala silang panahon na mag-research, wala silang panahon na alamin ang katotohanan. Basta pag narinig natin yan, pag narinig natin, tangin na. Oo. Right? Yung mga nag-iisip, yung mga matatalino, pag narinig nila, i-confirm nila yan. Totoo ba to? O, tingnan nga natin. Sige, i-research nga natin kung totoo ito. Oo. Yung mga hindi nag-iisip, pagka narinig na, magnanakaw yan, nagnakaw ng confidential funds. Oh. So ito, ang patunay na hindi magnanakaw mga Duterte. Yan kasi ang problema eh. Di ba? Yan ang problema sa atin. Mahilig po sila sa propaganda, mga kababayan. Mahilig po sila sa propaganda. Pero, kahit anong sabihin nila, pinaniniwalaan ba sila? Hindi. Tingnan nyo yung mga statements nila kung paano nilulusob. Kaya nga galit na galit sila sa mga vloggers. Galit na galit sila sa social media. Alam nyo kung bakit? Ito, kahit sarili nilang post, mga kababayan, kahit sarili nilang post, binibira sila sa comment section. Ayan wait lang, hanap tayo dito. Sarili nilang post, ayan. Binibira sila sa comment section. Wait lang. Ayan basahin natin yung mga comments. Sabi dito basahin natin para at least alam ninyo. Sabi dito, mahilig sila magpropaganda pero wala namang naniniwala sa kanila. Kasi ito nga
Kate Lardizabal Berbana, correct. Kasama niya si Raul at Niwe. Bagay yan mamuno sa bilangguan si Dilima. Yung mga ex-convict dapat di na pwedeng ihalal na politiko. Oh. Ayan, no? Magandang ehemplo naman si Dilima eh. Kaya iboto, ibalik sa pagkabilanggo yan. oh. Sariling pakulo nila yan. Oh. Pero yung mga comment, tapos tinatawag nila itong mga troll. Halimbawa, katulad nito. Katulad ni Chen Giselle Siquela Duherte. Oh. Troll daw yan. Troll, pero may followers siya na 2,100k. Oo. Anak ng putya. Kilala ko pa tong isang kapatid. Ay, kilala ko to, yung lalaki. Trabaho pa yan dati. Oh. Ayan. Troll ang tawag nila dyan. O, ito pa. Halimbawa, ito si Gerald Rivera Miki. Oh. Troll daw yan. Oh. May 1.6 follower. Troll daw yan. Di ba yung troll, yung mga walang identity, ito may pangalan, Jess Burgos. Oh. Troll daw yan. May 332 followers. Tapos may content yung kanyang may ano pa, may picture. May picture niya. Hindi troll 'yan. Iba talaga pagbangag. Iba pagkakaintindi nila sa troll. Yung troll po, yung mga followers na nakikita natin na nagko-comment kung saan-saan para manggulo. Eto may basehan naman yung sinasabi nila, hindi trolls 'yan. Tsaka may mga followers, Child Francis, may mukha, nandiyan pa yung pamilya niya. Hindi yan trolls. Kasi ang trolls, yung walang identity, yung walang content ang kanilang mga Facebook account, yun po ang trolls. So yan po, mga kababayan. So now, medyo tatapusin na po muna natin ang ating live stream. Pero ako ay isa lang naman ang panawagan. Okay? Maghintay po tayo ng tamang panahon. Kasi kapag ang isang prutas, pinitas mo ng hindi pa hinog, ay hindi mo naman mapapakinabangan yan. Hindi mo mapapakinabangan ng isang prutas kapag pilit mong pinitas ng hindi pa hinog. Pero ako, we are not against sa mga rally-rally. Karapatan po yan. Diba? Karapatan po yan ng taong bayan. Pero ang rally na sinusuportahan natin ay yung peaceful rally. Okay? Peaceful rally po. Yung walang masasaktan. Kasi ayaw po natin na masisi tayo. Dahil tayo, nagpo-promote tayo ng, pupunta kayo. Yan sa rally na yan, makiisa po tayo. Sumusuporta po tayo, nananawagan tayo. Ayaw namin dumating yung panahon na masisisi kami dahil kami ang nagdala sa kanila dyan. Ayaw namin dalhin sa aming konsensya na kaya sila napahama ay dahil inimbitahan namin sila. Ayaw namin mangyari yun. Basta, ang pinaglalaban natin, Manateros tagline. Tama, palakpakan, pagmali, banatan. Sumusunod kami sa kumpas ng mga Duterte. At kami, hindi naman sa pagmamayabang, pwede kami kumuha ng direktang impormasyon kay Pangulong Duterte, kay VP Sara Duterte, kay Mayor Basti Duterte. Nandyan si Boss Dada Mga barkada yan ni Boss Dada. At pagkatapos nitong live na to, pumunta kayo kay Boss Dada. Magla-live siya, mga kababayan. Basta, ang pakiusap ko lang sa mga Pilipino, mabayaan muna natin sarili natin. O pwede ho ba, isipin muna natin yung kapakanan ng ating bayan. Yung mga interest nyo sa sarili ninyo, yung interest nyo na kapangyarihan, siguro sa susunod na lang po yan. Pag maayos na ang bansa natin, madali na lang po yan. Kung gusto nyo maposisyon kung saan-saan, kung gusto nyo makaposisyon sa gilid, sa gitna, sa harap, sa likod, huwag na po muna natin isipin yun. Kung gusto nyo mag-dog style na posisyon, huwag na po muna natin isipin yun. Isipin po natin kung paano uunlad ang ating bayan. Ano gagawin natin
na mapapaunlad at mapapaganda ang takbo ng ating bayan sa mapayapang pamamaraan. Yung walang masasaktan, yung walang magbubuwis ng buhay. Yun po ang gusto namin at alam ko, yun din ang gusto ng mga Duterte. Kaya nga nananawagan sila sa mga sundalo, di ba? Kaya nga kino-call out niya yung mga sundalo, di ba? O sasabihin nyo naman, bakit kino-call out ni PRRD ang mga sundalo? Eh may kinalaman kasi sila eh. May kinalaman sila sa seguridad ng bansa natin at may kinalaman sila sa seguridad ng bawat isang Pilipino. Tama, mali. Oh. Basta ako, ang idol ko si Maris Racal. Sabi ni Boss Dada. Oh. Diba? Si Maris Racal ang idol ko. Maris Racal lang ang sakalam. Iba talaga, no? Sinisi nyo ng sinisi si Rico Blanco. Ang may kasalanan pala, si Maris Racal talaga. Kayo talaga. But anyway, mga kababayan, sa mga hindi nakapanood ng opinion natin sa pagkakaguluhan, sa kaguluhan na nangyayari, diyan sa rally-rally ng Maiso at diyan sa EDSA, doon sa umpisa ng ating video. I-rewind nyo na lang. Yung ating saluubin at opinion doon sa mga nangyayaring pag-away-away, sarap nasa pagkukutusan eh. Di ba? Isa-isa. Okay. Doon ako sa higad. Yan, di ba? Mas malupit ang higad. Pag dinikitan ka ng higad, talagang hindi mo makakalimutan eh. Mangangati ka. Di ba, Boss Dada? Oy! Oy, magandang hapon, churi-chuli Angel Time Traveler. Sherry Vlog, nandyan Si Alisa, nandyan. Syempre si Rice Barnes, nandyan. Liz Mix, nandyan. Noemi Ortiz, Ampag Viva. Shout out po sa inyo Mamaya, huwag kakalimutan. Oy, Boss Dada, nakaano ka na ba? Naka-setup ka na? Ilapag mo dyan yung link ng ano mo. Ilapag mo yung link ng live mo para magpunta sila sa live mo, Alex Bernales, Ana Ginyang, hello. Anong nangyari sa bayan ko? Diba? Grabe naman, Diane Villarasa, shout out sa iyo, shout out sa inyong lahat. Shout out din sa mga hindi ko nabasa, shout out po sa inyong lahat. At sa mga nagpahulay, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. At hindi nyo hinayaang madilim ang ating comment section. At syempre kay Ma'am Cathy Binag, kahit busy yung tao na yun, pumasyal dito sa atin, si Ma'am Cathy Binag. Maraming salamat. At syempre, mamayang gabi hindi pa, kumakain pa ako ng adobo. Naknanto ko, nang-inggit ka pa. Nang-inggit ka pa sa adobo. Tingnan mo si Boss Dada, nasa Amerika yan. Pero kinakain niya adobo. Pero tayong dito sa Pilipinas, ako kinain ko kanina hotdog. Sausage. Ay, nako. Diba? Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Boss Dada, mag-subscribe lang mga kayo dyan. Kapatid natin yan, Andre Nino, Tess Salcedo, hello, Orlando Nicolas. At nandito si Musikero sa Bukid. Nako, nandiyan yun, Oy! Musikero sa Bukid. To! Ano na to? To, namiss kita to, To, hindi na kami nakapunta ng Davao, to, hayaan mo to, To. Pag napunta kami sa Davao, to, bigyan kita ng ano to. May bigay ako sa ito, Di masarap pagkain dito, iba pa rin ang mga Pinoy food. Totoo yan. Totoo yan. Hanap-hanapin mo talaga. Yung mga American food, Boss Dada, matatakam ka lang dyan sa una eh. Halimbawa, gusto mo ng burger, gusto mo ng steak. Gusto kumain nga ako doon sa pinopromote ko naman. Yun sa sa Uncle Bob's. Ng steak, nung linggo, kumain kami ng steak. Ang laki. Naknanto ko Takam na takam ako nung una. Hindi ko naubos. Oo. Sayang. Ang mahal pa naman. Ang mahal ng steak, Pero masarap naman talaga. Pero nakakasuya pagka sobrang dami. Yung malaki. Oo. Ano ba, ilan ba yun? 200. Actually, 250 grams lang. Yung Yung kinain ko, 1/4 lang yun eh. Pero hindi ko naubos. Oo. Ayan. Masarap pa steak sa King's Chow. Yan. Doon sa King's Chow talaga, masarap yung kinakain natin.